Tuloy-tuloy ang pagtutok ng GMA Integrated News kaugnay sa hagupit ng Bagyong Uwan. Nakabantay pa rin tayo sa Aurora, Isabela, Kalinga, Baguio, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Camarines Norte at Cavite, maging sa ibang lugar na nakaranas din ng malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang awang binayo ng Bagyong Uwan ang lahat ng nadaanan nito. Mula sa pagtama nito sa lupa hanggang sa magdamag na pagtawid sa Luzon. Sa gitna niyan, nasawi ang kambal na natabunan ng landslide sa Nueva Vizcaya. Meron ding nakuryente habang nag-aayos ng bubong sa Cagayan. At sa iba pang lugar, marami ring binaha o winasak ng malakas na hangin. At nakapangingilabot ang taas ng mga daluyong na lumamon sa ilang bahay. Tinutukan yan ni Oscar Oida. Halos lamunin ng daluyong ang mga bahay na ito sa Igmoto, Catanduanes. Halos abot na ang mga puno ng niyog dahil sa taas ng daluyong o storm surge na dala ng Bagyong Uwan. Napasigaw na lang din sa takot ang mga residente ito sa Dinapigi, Isabela dahil sa malaking along halos umabot na sa kanilang pwesto. Ang bakod sa harapan, tuluyan ng nasira. Ang hanging bridge na ito sa Camarines Sur, mistulang winasiwas na ng malakas na hangin. Sa Dipakulaw, Aurora, may kasabay na malakas na ulan ang hampas ng mga alon. 2 senior citizen ang muntik tangayin pero agad sila klolohan ng mga kapitbahay. Kwento ng uploader, bumalik lang ang 2 sa kanilang mga bahay dahil may kukunin pang mga gamit. Malakas na hangin naman ang kasabay ng ulan sa bayan ng Bani sa Pangasinan. Habang sa Quirino, mistulang isinasayaw ng hangin ang mga halaman. Habang sa San Fernando, La Union, sumisipol ang malaipo-ipong lakas ng hangin. Pagputok ng liwanag, kita ang malawakang pinsalang iniwan ng bagyo. Gaya sa Dait, Camarines Norte, kung saan natuklap ang bubong ng ilang establishmento habang humahambalang sa kalsada ang mga nabuwal na puno. Nagtumbahan ang ilang mga poste, dahilan para mawala ang supply ng kuryente sa lugar. Wala ring liwanag na maaninag sa Hala-Hala, Rizal matapos pumutok ang transformer sa lugar. Mga nagbagsakang punong pinataob ng bagyo ang pinagtutulungang alisin sa kalsadang ito sa Calawag, Quezon. Sa lakas ng hangin, nilipad na ang bubong ng eskwelahang ito sa Kasiguran, Aurora. Ang 2 bakang ito sa Tagudin, Ilocos Sur, itinali na sa puno ng kanilang amo. Sa lakas ng ulan, sa isang musileo na tumuloy ang 3 pamilyang ito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija dahil puno na raw sa evacuation centers. Puno na po. Opo, yung kapatid ko nito, siya caretaker dito. Dito na po kami lumikas. Bahang sinabayan ng high tide naman ang iniinda ng mga taga-Kalumpit, Bulacan. Kaya ang ilang residente, bangka na ang ginawang transportasyon. Ay, lubog po, pati bahay. Hanggang saan po? Flooring. Hanggang saan? I mean kasi sobrang taas ng tambak namin. Inabot pa rin? Inabot pa rin. Lahat kami nandito sa second floor. Halos taon-taon sobrang lakas ng hangin kagabi. Nakakatakot. Dahil sa lagpas taong baha, gumamit ng mga galon ang mga residente sa Ilagan, Isabela bilang pampalutang habang tumatawid. Iniakyat naman ng ilan sa bubong ang kanilang gamit
para di mabasa. Kita rin ang malawak na pagbaha sa Nueva Ecija. Ang mga bahay at palayan tuluyang nalubog sa kulay tsokolating baha. Nagmistulang dagat din ang bayan ng Tuao sa Cagayan. Ang isang lalaki sa Apari nakuryente pa habang nag-aayos ng bubong para ditangin ng hangin. Agad siyang nadala sa ospital at nabigyan ng paunang lunas. Patay naman matapos matabunan ng lupa ang kambal na 5 taong gulang sa bayan ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, natutulog ang mag-anak sa loob ng kanilang bahay nang matabunan sila ng landslide mula sa bundok. Sugatan ng isa pa nilang kapatid at mga magulang. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. At hindi lang mga bahay ang winasak ng mga daluyong sa Aurora. Wala ring panama sa hampas ng mga alon ang isang national road. Mula sa Baler, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, isolated nga mula rito sa sentro ng Aurora ang 3 nilang bayan matapos ngang mawasak ang mahabang portion ng kanilang national road. Samantala, Mel, marami ring bahay sa mga coastal areas ang nawasak dahil sa matataas na daluyong o storm surge. Hindi na makilala na mag-asawang Michelle at Joel Mamugay ang lugar nila nang balikan nila ito kanina. Wasak na komunidad ang dinatnan nila matapos manalasa ang daluyong o storm surge sa Gupa, Dipakulaw, Aurora na nasa gilid ng Pacific Ocean. Mabutit lumikas sila bago pa yan mangyari at sa evacuation center na nagpalipas ng magdamag. Nalungkot po ako at ganun nga po, sira na po ang bahay namin. Di namin alam kung paano na naman po kami mag-uumpisa. Kasi napakahirap pa naman po ng buhay. Walang nakakaligtas sa mataas at malakas na storm surge. Wasak ang bahay, nabunot ang mga puno, ang malalaking bato, nabuhat patungo sa kalsada. Mabuti na lang sumunod ang mga residente na lumikas, kaya walang napahamak sa kanila. Ang iba, may konting naisalbang gamit bago nawasak ang bahay. Pinuntahan ko pa rin po siya. Nung nakita ko po siyang wasak na po yung mga dingding niya, yung mga gamit ko po sa loob, nailikas ko pa rin po yung mga damit namin. Stranded naman ang ibang motorista sa Sitio Ampere. Nawasak kasi ang malaking bahagi ng National Road. Malalaking alon din kasi ang lumamon sa lugar sa kasagsagan ng pananalasa ng superbagyong Uwan. Kaya tila nagkadurog-durog ang highway. Ito yung daan patungo sa bayan ng Dinalungan kung saan naglandfall sa Aurora ang superbagyong Uwan. Kasunod noon ang bayan ng Kasiguran at ang dulo ang bayan ng Dilasag. Sa lawak ng pinsala na nangyari dito dahil sa storm surge, ang tanong ngayon, hanggang kailan pa makukumpuni ang kalsadang ito? Kasama rin sa apektado ang mahabang bahagi ng bayan ng Dipakulaw. Kaya ang ibang residente, lakad ng solusyon. Nakadeploy na sa ngayon ang heavy equipment ng DPWH para ayusin ang highway. Sa Baler, hindi rin nakaligtas ang mga establishmento sa Sabang Beach. Wasak ang pinaghirapan ng mga negosyante. Iniisip ko, kinokontrol ko lang para malakas ang loob ko. Dahil wala din po mangyayari pag iisipin mo na yung ganito ay. Hindi rin nakaligtas sa storm surge ang pader ng Aurora Police Provincial Office. Pinadala namin dito ng heavy equipment, yung backhoe. And natakpan namin. But nung time na naglandfall na yung Typhoon Uwan, nandun na po. Bumagsak na, tuluyang bumagsak. Mel, ayon kay Aurora Governor Sid Galban, sisikapin nilang makumpuni kaagad yung nasirang portion ng kanilang national road dahil, Mel, mahirap nga daw na isolated yung northern portion ng Aurora. At ayon pa rin sa gobernador, hanggang sa mga sandaling ito ay wala pang naiulat sa kanya na anumang casualty na epekto raw ng sama-samang pagkilos at pagsunod na rin ng mga residente sa itinakdang evacuation plan. Yan ang latest mula rito sa Aurora. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Isolated naman ang 80 barangay sa Camarines Norte dahil sa mga pinsala ng bagyong Uwan.
May bahagi pa nito na naprotektahan sana ng seawall pero hindi pa tapos ang konstruksyon nito. At live mula sa Daet, nakatutok si Darlene Kai. Darlene. Vicky, paghupa ng masamang panahon ay tumambad ang pinsalang iniwan ng Super Typhoon Uwan dito sa probinsya ng Camarines Norte. Kabilang dyan ang mga wasak na bahay, kabuhayan at ibang istruktura. Nadurog ang bahay ng mag-asawang Leonora at Dante nang madaganan ng nabuwal na puno dahil sa lakas ng hangin kahapon. Siyempre malungkot, 2 bahay ang nawala. Dito kasi nakatira ang binata ko, dumaan sa kabila, tapos dito yung dalaga ko. Masakit sa akin pero okay na rin, buhay din kami mag-anak. Mabuti na lang at nasa evacuation center sila nang tumama ang bagyo. Naghahanap sila ngayon ng pwede pang mapakinabangan dahil wala silang naisalbang gamit. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para po magawa po ng maliit man lang na kubo dito para may matuluyan po yung 2 ko pong anak. May ilang sinubukang kumpunihin ang mga nasira nilang bahay. Si June, isa-isang pinulot ang mga yerong natuklap mula sa bubong ng pinagtatrabahuhang talyer. Yun nga lang, kaya hindi rin naman talaga basta-basta mga kapag-operate, gawa ng walang kuryente. Ang pamumuhay kasi namin, umaasa kami sa kuryente. Wala pa ring kuryente sa buong probinsya ng Camarines Norte. Itinumba kasi ng pagkalakas-lakas na hangin ng magkakatabing posting ito. Hindi tuloy madaanan ng kalahati ng kalsada. Nahihirapan din sa pagdaan ng mga residenteng nahaharangan ng kable. Sa bayan ng Mercedes, nagbayanihan ang mga taga Purok 1A Barangay 7 sa paghatak ng isang bahay na tumagilid dahil sa malakas na hangin. Mas malala naman ang sinapit ng katabing Purok 1B dahil wala nang natirang mga bahay sa bahaging ito. kahapon lang, puro bahay dito sa kinatatayuan ko sa Barangay 7 sa bayan ng Mercedes. Pero tulad po ng nakikita nyo, na wash out na yan lahat dahil sa tindi ng hangin at laki ng along dala ng Super Typhoon Uwan. Walang magawa ang mga residente kung hindi suyurin ang tumpok ng mga kawayan at pawid. Si Tatay Arnel, pinira-piraso ang mga kahoy para kahit paano'y mapakinabangan. Sugatan pa siya ng mabagsakan ng kawayan ng itumba ng mga alon ng kanyang bahay. Walang magagawa at malakas yung bagyo. Siyempre, kabado din at inisip mo yung tinitirhan. 3 poste na lang ang naiwan sa bahay ng tiyuhin ni Jerish Palero. Nalungkot, naluha, siyempre wala din pong matutuluyan. Malaking bagay sana ang seawall. Pero hindi pa tapos ang construction nito. Narito pa ang ilang construction materials na tinangay din ang malakas na hampas ng alon kahapon. Masakit talaga po. Ito, tuloy ngayon, nakita mo ang mga basura. Sino ang kailangan? Paano kami? Ngayon, gibag-ibang maharong, mga bahay. Nasaan ang mga tulong? Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News sa hingi ng panig ng DPWH ukol sa proyektong ito. Meron ang initiative din ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para magkaroon ng inventory din sa mga effort ng mga ganyang structure dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Abala ang mga otoridad ngayon sa clearing operations para madaanan ang mga kalsada. Pero bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon sa maraming lugar. 80 barangay sa probinsya ang isolated sa ngayon. Tuloy rin ang relief operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Vicky, iniimbestigahan na raw ng DPWH itong seawall sa bayan ng Mercedes na hindi pa natatapos ang construction. Bukod naman sa problema sa kuryente, communication lines at road blockage, ay problema rin ang water supply dito dahil kalahati ng probinsya, Vicky, ang walang tubig ngayon dahil po sinira rin ng bagyo ang water facilities at tinutugunan na yan ng mga otoridad. Yan ang latest mula rito sa Daet, Camarines Norte. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Problema naman ng supply ng kuryente sa Isabela dahil sa mga nagtumbahang poste. Maraming lugar din ang binaha kabilang ang tulay sa Kawayan City na daanan pa naman papunta sa mga remote area. Nakatutok doon live si June Veneracion. June! Emil, 8 bayan ng Isabela ang lubog ngayon sa baha dahil sa hagupit ng bagyong Uwan. Lahat din ng overflow bridge dito sa probinsya
City ay hindi madaanan mula pa yan kagabi dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig ng Cagayan River. Malakas na hangin na sinabayan pa ng mga pag-ulan ang naranasan sa Isabela dahil sa bagyong Uwan. Alas 5 na lang umaga, nandito kami sa sentro ng Santiago, Isabela. Ito yung iniwang pinsala ng bagyong Uwan. Mga lilipad na yero. Dahil napakalakas din talaga yung hangin kagabi. Nagkalat din ang mga putol na sanga at iba pang bagay na tinangay ng hangin. Maraming poste at kawad ng kuryente ang pinabagsak. Kaya 33 lungsod at bayan ang nawalan ng power supply. Winasak sa lakas ng bagyo ang ancestral home na ito. Pamana pa naman ito ng mga magulang ng asawa ni Maribel. Nang mawala ang kanyang kabiyak, ipinamana ito sa kanya. Masakit sa loob ko man na sabi ko, benta na natin. Ako wala rin, hindi natin mapapagawa. Akong gano'n. Masakit man sa loob ko. Wala rin akong magawa. Masakit po eh. Siyempre po, first time namin na makaranas ng ganito na mabaha ka. Tapos, okay lang po na mabaha eh. Basta wag lang po masiraan ng ganito kasi ang hirap po makamove on. Sa bayan ng Rojas, nalubog sa baha ang mga bahay. Ang ilan, bubong na lang ang nakalitaw. Nababaha po kami lagi, sir. Kaya lang hindi po ganito kalalim. Mabilisan ang rescue operation bago pa tuluyang matrap ang mga residente, lalo na ang mga nakatatanda. Sa tala ng Isabela PDRRMO, as of 10 a.m., nasa 53,000 na ang mga evacuees. Lumalaki na po ang tubig dun eh. Kaya nag-alala na kami. Sa mga pagkakataong gaya nito, makikita ang dedikasyon ng mga rescuer. Kahit minsan, sagwan lang ang panlaban sa agos ng tubig, tuloy pa rin sila sa kanilang misyon. Pero isa lang ang kanilang pakiusap. Alam kong may dadating po na tubig na malaki. So kailangan pagkasan na kami po sana na mag-evacuate na po sana nila. Kuminsan yung mga tao kasi, may mga katigasan din ng ulo dahil hinihintay nila na akala nila hindi ganyang kalaki. May mga alaga, mga hayop. Sa monitoring ng Isabela PDRRMO, sa ngayon, 8 bayan ang lubog sa baha. Lubog at hindi na rin madaanan ang lahat ng overflow bridge gaya ng nasa Kawayan City. Daanan pa naman ito papuntang mga remote areas sa lugar. Meron namang alternatibong ruta, pero mas malayo nga lang. Ito na ho yung inaasahan naming epekto dahil sa tubig ulan, mga baha mula ho sa Quirino Province and Aurora Province. So pupunta ho na kasi dito ho sa Isabela. Pitong gate na ng Magat Dam ang binuksan dahil sa dami ng tubig na naipon sa loob. Sabi ng PDRMO ng Isabela, may epekto rin itong magpapakawala ng tubig ay meron ding epekto sa nararanasan ngayong problema sa pagbaha. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Pinalala naman ng bagyong Uwan ang matagal ng problema sa baha sa Hagonoy sa Bulacan. Sa taas ang tubig, pati mga isda pumasok na sa isang bahay. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, halos buong bayan ng Hagonoy ay lubog sa baha dahil sa bagyong Uwan. Pahirap ito sa mga residenteng pilit na namumuhay ng normal kahit na lubog sa baha. Ang ilan namang residente, lumikas. Mula sa mga kalsada, simbahan, paaralan, pati nga munisipyo, kahit saan ka na ata lumingon dito sa Hagonoy, Bulacan, baha ang makikita. Sa barangay San Agustin, hanggang bewang ang tubig sa mga looban, hanggang hita naman sa kalsada. Kaya hanggang kaninang umaga, may mga naghahakot pa ng gamit para lumikas. Bakit kayo lumikas na? Talabog po yung bahay namin eh. Talaga po mababa yun, kaya po talagang kinakailangan lumikas. Kagabi po gaya nga po ng sabi nila hanggang tuhod po dito, pero dito po hanggang bewang. Bewang na dito? Oo, yun po dadaanan natin ngayon. Kumukupa naman, mabagal? Mabagal lang po. Pero merong ilan na piniling manatili sa kanilang bahay kahit lubog sa baha.
Kumusta ho kayo dito, sir? Ayos lang po, masaya naman. Masaya? Kahit gantong lubog sa baha? Opo, Bakit po? sanay na po. Kailan pa po kayo binaha? Kagabi lang? Kagabi lang po malaki. Hanggang saan po? Lubog po yung sa loob. Marami ng mga isda dito sa ating paanan pero wala ho tayo sa palaisdaan sa ilog man o sa dagat kundi nandito tayo sa loob ng isang bahay sa Barangay San Agustin sa Hagonoy na gaya ng iyong nakikita, lubog na sa baha. Sir, pwede na kayo mangisa sa loob ng bahay niyo ah. Lubog sa baha pati palikuran at kusina. May mga naisalbang gamit pero yung iba tuluyan nang hindi mapapakinabangan. Paano po sir kung mas tumaas pa po ang tubig dito, paano na ho ang inyong pagluluto? Tataas na lang po sa itaas. Yung alin po? Sa terrace. Ito pong Itong kalan, itataas na po ito. Dyan po sa itaas. Kinakaya po na para makasurvive kami dito. Gaya ni Mang Alfredo, pilit na mumuhay ng normal ang iba pang residente na basa na nga sa ulan, lubog pa sa baha. Ma'am, bakit kayo lumusong na sa baha? Wala pa itong gagawa. Paano kung abutin kayo? May baby pa man din. Saka na lang po maglilikas. Nag-uulan po. Hindi, okay naman. Matira batibay po. Kung tutuusin, sanay na ang mga taga-Hagonoy sa baha pero mahirap pa rin daw ang kanilang sitwasyon. Ang ilan, dumidiskarte na lang para kumita kahit baha. Pwede rin kayong i-arkila to para pumasok sa loob mga looban. Opo, nakikita naman po. Konti, pagbaha. Pagbaha po. May kita. Nakikita naman po kahit konti. Ang ilang bata naman, di alintana ang peligro ng paglusong sa baha at ginawa pang swimming pool ang naipong tubig. Hanggang hita rin ang baha sa Barangay Santa Monica. Ang mga nakatira nga sa bahay na ito, nasa ikalawang palapag na. Kung hindi baha, lupa ito lahat na. Yes, buong area po, tas maraming puno, may-ari po ng bahay, mahal din po kami, hindi kami pinababayaan. Kaya hindi po namin basta maiiwan yung area, yung bahay. Hindi, maluwag yan, mami. Alam mo Mel, simula kaninang umaga, paiba-iba ang panahon na naranasan natin dito. Minsan meron pa bugso-bugsong pang-ulan, minsan maaraw at mahangin. Pero ang hindi nagbago, baha pa rin. Bagamat, humuhupa naman daw ito, yun nga lang, napakabagal daw nito. Pero ang masaklap Mel, asahan daw ang muling pagtaas ito mamayang alas 9 kung kailan, high tide. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Sa Maynila, hindi lang mga barong-barong ang winasak ng Bagyong Uwan. Ultimo floodgate ng isang pumping station hindi umubra at nasira sa kasagsagan ng bagyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Makikita ang hampas ng alon sa seawall ng Block 2 sa Baseco, Maynila sa videong ito nakuha ng residenteng si Neneng Taroyo. Ito ang huling video na nakunan niya. Dahil kalaunan, hinampas ng malaking alon ang bahay niya at tuluyang nasira. Pira-pirasong kahoy na lang ang natira. 10 po anak ko eh. Gusto ko rin magkaroon ng bahay pero ganito nga. Hindi mo rin kasi masabing kalikasan. Nakikano muna kami dyan sa bahay na yan. Tapos yung anak kong iba nandun po sa evacuation. Dito po yung 1, 2, 3. Ang balak po namin sana, ilipat na lang sila. Kaya lang ang problema, wala pa tayong lugar na paglilipatan. Pati mga kagamitan sa bahay, nilamon ng dagat. Wala ho. Ito lang ho, yung damit ng best friend ko. Yung nalabas namin, nadangay din. Wala to. Yun lang, wala na. Kaya, anong panawagan? Konting tulong. 7 barong-barong ang tuluyang nawasak sa lugar na ito. Ang isa nga, bukod sa wasak na, tinangay ng alon sa layong 1 kilometro. Ang barong-barong ng pamilya ni Morena na dating may ilang nakatukod na paa, isa na lang ang natitira. 5 tirahan ang partially damaged dito. Nagsalubong ko po kasi alon dito eh. Sumampa rin po sa bubong namin hanggang dyan. May kasama ng batot buhangin. Wala po kaming kundi ayusin, walang choice eh. Wala naman po kaming perang para makalipat ng maayos-ayos na bahay.
Dahil sumampa ang alon sa seawall ng Manila Bay, nagkalat ang mga buhangin at bato. Pinagtulungan itong linisin ng mga residente para maayos na madaanan ng mga sasakyan ng kalsada. Di kalayuan, isang mangingisda ang makikitang sinusubukang isalba ang kanyang bangka na inanod rin ng dagat. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, umabot sa 3,370 families o mahigit 10,000 na individual ang lumikas sa evacuation centers sa Maynila, bagamat nag-uuwian na rin ang iba sa kanila. Likas sa iba, tay. Pero kagabi, meron din kailangan pang sunduin sa kanilang mga tirahan sa kadiliman ng gabi gaya sa Baseco. Kinatok sila ng rescuers at kinumbinsing lumikas na. Sa bahaging ito ng Maynila, makikitang malalaki pa rin ang alon at damang malakas na hangin, kaya hindi pa rin makalaot ang mga mangingisda. Kanselado rin ang biyahe sa barko, kung kaya may mga kababayan tayong stranded sa North Port. Ilan sa kanila naroon na mula pa noong November 6 at 7. Sabi na ibang mga pasahero, baka pwede yung mangingi ng tulong yung pagkain lang. Kasi ubos na daw yung budget nila. Ako nga po, ubos na din eh. Nag-alala sila sa akin dahil may bagyong malakas. Sana nga lang po, ligtas ako makawi sa pamilya ko po. Sa Maynila rin, nasira ang floodgate na ito sa Paco Pumping Station sa kasagsagan ng bagyo. Ayon sa Metro Manila Development Authority, posibleng dahil ito sa hampas ng tubig mula sa Pasig River na umabot ng mahigit 12 meters bandang alas 10 kagabi. Patuloy daw ang investigasyon sa pagkasira ng floodgate na gawa ng Department of Public Works and Highways. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga bahay at kabuhayan naman ang hindi nakaligtas sa gupit ng storm surge sa Tanza, Cavite. Ang mga residente tila hindi na raw makaahon dahil sa kawalan ng solusyon para maprotektahan sila sa nagbabagang panahon. Yan ang tinutukan live ni Mark Salazar. Mark! Tama, Emil, paulit-ulit ang kwento ng coastal community sa Tanza, Cavite. Babagyuhin sila, aanurin ang kanilang bahay, aayudahan, tapos ganun ulit sa susunod na bagyo. Walang pangmatagalang solusyon. Alas 9 kagabi hanggang alas 12 ng hating gabi, pinakamataas ang storm surge na naramdaman ng mga taga-barangay Amaya 7 at Amaya 5 sa Tanza, Cavite. Brown out, pero ayon kay Jerome, aninag nila kung paano nilamon ng alon ang bahay niya at yung sa mga kapitbahay niya. Minamasdan nyo bang kinakain na alon? Oo. Habang wala nang magagawa na ng alon eh. Pero bakit ito bang alon na ito hindi pangkaraniwan to para magtayo pa kayo dyan? Hindi pa pangkaraniwan. Hindi nangyayari dati yan eh. Hanggang saan lang ho ang... Nandun lang sa may doon ng breakwater na yon. Maagap naman nag-preemptive evacuate ang mga residente kaya walang naalangang buhay. Pero dapa ang kabuhayan ng libu-libong pamilya sa baybaying ito ng Manila Bay. Umuwi po ako kanina, wala na po. Opo. Lahat ng gamit sa loob? Mayroon naman po kami na samsam kaunti. Mga damit lang po ng mga bata. Halos lahat sila sa vulnerable community na ito ang wala namang choice kundi iraos lang ng paulit-ulit ang banta ng kalikasan. Humingi lang po kami ng kasi po yung nakaraang taon. Nakakuha na po kami. Kasi siyempre di naman po namin akalain na ganito mangyayari sa akin. Kaya hingi po ulit kami ng tulong para po makaano kami ng bahay. Kasi po ang hirap po mangupahan. Pagkatapos silang bagyuhin, hindi rin pala sila nakakabalik agad sa hanap buhay dahil hindi raw agad nawawala ang peligro ng dagat. Ang kalma niyan, kumalma ngayon, bukas, makalawa, 3 araw, dadating dyan yung talagang alon ng bagyo, ng pagkalalaki yun. Saan ho galing yung... Sa labas yun. Doon na sa deep sea, ha? Oo, doon. 3 araw, ibig sabihin, hindi kayo pwedeng mangisda? Hindi, malulubog ka ron. Hindi ka kasi makakabunsod dyan, gawa ng dyan pa lang ilulubog ka ng alon. Damang-dama rin daw nila ang sinasabing epekto ng climate change o yung pagtaas ng level ng tubig na unti-unting kumakain sa kanilang pamayanan. Ang kinatatayuan kong ito, 3 years ago, ay basketball court. 3 years ago lang yan, ganyang kabilis daw
ang pagbabago ng Manila Bay ayon sa mga nakatira rito sa Amaya 5, Tanza, Cavite. 3 years ago, pwede kang magtayo ng bahay dito ng istruktura. Pero hindi na raw ngayon. Ganun na raw ang pinagbago ng taas ng level ng Manila Bay. Pwede raw nilang talikuran yung Manila Bay, yung kanilang hanap buhay, kung may alternatibo. Alternatibo na mas maayos na buhay na malayo sa peligro. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Hindi rin nakaligtas ang Baguio City sa pagbaha, maging sa pagguho ng lupa at mga bato. May mga nabuwal ding puno at poste kay brown out sa City of Pines. Live mula roon, nakatutok si Jonathan Handal. Jonathan? Well, itong nakikita mo sa likod ko, yung ulan na yan, kaninang umaga pa yan, hindi pa tumitila, walang tigil po yan. Pero yung hangin, humina na po ngayon. Hindi tulad kagabi, talaga pong sumisipol ang hangin dito sa Baguio City. Narito ang report. 3 tunog ng sirena. Hudyat na wag nang lumabas ng bahay. Alas 8 kagabi nang patunugin ang babalangyan ng Baguio City Government bago pa tumama ang super bagyong Uwan. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, sumisipol na ang hangin at bumuhos na ang malakas na ulan. Pagputok ng liwanag, tumambad na ang mga pinsala na buwalang 5 dekada ng higanteng Norfolk pine tree na ito. Binasag ang bakod, pinalundo ang mga kawad ng kuryente at tumama sa bubong ng opisina ng Barangay Padre Burgos. Mukhang bulok na yung yung gitna. Noon pa lang sinasabi ko na dapat putulin na. Ang isa pang higanteng pine tree doon, pinapuputol na rin ng City Hall bago pa makadisgrasya. Sa katabing Barangay Padre Zamora, poste naman ng kuryente at telco ang pinabagsak ng napakalakas daw na hangin. Main transmission line ng kuryente ang mga natumba, kaya nawalan ng kuryente kagabi ang halos buong Baguio City. Kaya si Tony dali-daling pumunta sa City Hall para sa libreng charging station. Para sa electric breast pump ng kanyang misis, para sa kanilang anak na triplets. Hirap po, sir. Lalo walang ilaw, iyak nang iyak yung mga bata. Umabot sa 500 ang nagsilika sa Baguio na posible na rin daw magsiuwian ngayong araw. 39 na puno ang natumba o tumagilid, 2 minor landslide at rockfall, 1 insidente ng pagbaha. Wala namang pinsala sa mga tourist spot at wala ring casualties. Nagulat kami na minimal lang ang impact sa amin. We were spared from devastation. Malaki yung impact nung mountain range natin. Meron pa yung Sierra Madre, tapos siyempre pagpasok dito sa Cordilleras. So nakatulong na malaki. Kanina buong araw pa ring inulan ang Baguio. Wala halos mga tao at sasakyan sa kalsada. Okay ang Cannon Road. Nandun kami kanina. Oo, may dumaan nga. Pero meron mga minor na rockfall. Siguro mga Wednesday siguro talagang fully open na yan. Mel, sabi ni Mayor Magalong, ngayong araw unti-unti na raw ibabalik yung supply ng kuryente sa ilang parte ng Baguio City. Yan muna ang latest mula rito sa City of Pines. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Sa Quezon City, pinabagsak ng hangin ang isang puno at bahagi ng isang billboard. 2 ang sugatan dahil dyan. At nakatutok si Chino Gaston. Umaga kanina nang maramdaman ang malalakas na hangin at ulan sa Quezon City. May ilang sumilong sa isang simbahan pero pinasok pa rin doon ng tubig. Sa Katipunan Avenue may bumagsak pang bahagi ng electronic billboard matapos tangayin ng malakas na hangin. Nasira tuloy ang likurang bumper ng nabagsakan nitong sasakyan. May nagkalat pang yero sa kalsada. Tinamaan yan ang isang motorcycle taxi rider at kanyang pasahero. Agad silang nilapatan ng Pangunang Lunas at dinala sa ospital. Bagaman ayaw magbigay ng pahayag sa media, nangako ang building management kung saan nakakabit ang billboard na tutulong sa pagpapagamot ng mga biktima.
Biglang may malakas. Bigat dito diretso. Bukod sa mga nasugatang individual, may nasira ring solar panel na nakakabit sa Katipunan flyover matapos tamaan ng nahulog na mga yero. Isinara muna ng QCPD Traffic Division ang southbound lane ng Katipunan Service Road maging ang Esteban Abada na lagusan mula Xavierville Avenue para maiwasan na ang iba pang aksidente. Nirecommend po natin ng closure kasi sa preventive measure po natin, just in case may bumagsak at least wala tayong matatamaan na tao or sasakyan. Temporary lang po to until such time na ma-ensure natin na safe na po itong lugar. Isang malaking puno naman ng kaimito ang bumagsak sa K1st Street sa Barangay Kamuning sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi. May nadaganan niyang poste ng kuryente at telco kaya nawala ng kuryente sa lugar. Inabot ng kalahating araw ang pag-chainsaw at pagtanggal ng nabuwal na puno na hinarangan din ang buong kalsada. Ayon sa Quezon City Government, umabot sa higit 8,000 pamilya na nakatira malapit sa mga sapa at ilog ang pinalikas sa mga evacuation center ng lungsod. Pinauwi din sila kalaunan matapos humupa ang baha. Umabot po kami ng 616 combined of 2 evacuation centers, which is the Dalupan Elementary School na meron pong 99 na evacuees, samantalang dito po sa San Francisco Elementary School ay meron pong 517 evacuees po. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. At kaugnay ng bumagsak na LED billboard, humingi na ng paumanhin ang kumpanyang nagmamay-ari niyan. Nakipag-ugnayan na sila sa tinamaang motorista para mabigyan ng tulong medikal at iba pang pag-alalay. Sasagutin nila yan, gayon din ang danyo sa sasakyan. Isolated umano ito pero sinuspindi na rin ang operasyon ng LED billboard habang iniimbestigahan ang nangyari. Mga kapuso, alamin na natin ang latest sa galaw ng bagyong Uwan matapos nitong manalasa sa malaking bahagi ng Luzon. Iatid dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, unti-unti nang lumalayo sa bansa ang bagyong Uwan pero ramdam pa rin ang epekto nito sa ilang bahagi ng ating bansa. 9:10 p.m. kagabi na maglandfall ang bagyong Uwan bilang super typhoon sa Dinalungan, Aurora at saka po nito tinawid ang iba pang bahagi ng Luzon hanggang sa makarating dito sa may West Philippine Sea. Huli po yung namataan kaninang hapon sa layong 175 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 120 kilometers per hour. Ito po ay nasa typhoon category. Taglay ang lakas ng hangin nga abot nga po ng 120 kph at yung bugso naman 150 kilometers per hour. Kumikilos po yan pahilagang kanluran na sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, ngayong gabi o bukas ng madaling araw, posibleng makalabas na yan sa Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, kung mapapansin nyo dito sa kanyang track, unti-unti po itong magre-recurve at babalik ulit dito sa loob ng PAR sa darating na Miyerkules. Meron kasing high pressure area dyan po sa bahagi ng China na iniiwasan ng bagyo kaya imbes na magtuloy-tuloy yung pagkilos nito pahilagang kanluran ay ito po ay liliko at papasok ulit dito sa loob ng ating area of responsibility. Sunod po nitong tutumbukin itong Taiwan kung saan naman ito posibleng tumama pero unti-unti naman na po yang hihina. Ayon po sa Pag-asa, kapag pumasok ito ulit sa PAR, ay posibleng magtaas pa rin ng wind signal. Dito po yan sa may extreme northern Luzon. Kaya patuloy po natin yang imomonitor. Kahit papalayo na, medyo nahahagi pa rin ang mga kaulapan at nung hangin nitong bagyong Uwan yung ilang bahagi po ng ating bansa. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northwestern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at pati na rin sa Benguet. Nakataas din po ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western and central portions ng Pangasinan at pati na rin sa northern portion ng Zambales. Signal number 1 naman ang nakataas sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, natitirang bahagi po ng Zambales, Bataan, Tarlac at pati na rin sa Pampanga. Kasama rin po dito ang Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal,
Quezon, Polillo Islands, Occidental Mindoro, kasama po ang Lubang Islands, ganun din ang Oriental Mindoro at kasama rin po dito ang Marinduque. Nasa signal number 1 din po itong Calamian Islands, Camarines Norte at pati na rin ang northwestern portion ng Camarines Sur. So ito po yung babala sa lakas ng hangin. Ngayon pag-usapan po natin yung mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa pa rin ng ulan. Dito yan sa Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi po ng Central Luzon, pati sa ilang lugar dito sa Mindoro Provinces. Pagsapit po ng hapon, halos ganito rin po yung magiging panahon, pero may mga posibleng pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Quezon Province at pati na rin dito sa Bicol Region. Sa Metro Manila naman, posible pa rin makaranas ng ulan ng ilang lungsod, pero hindi naman po kasing tindi tulad ng naranasan natin kahapon at kanina. May mga kalat-kalat na ulan naman sa Visayas at Mindanao sa umaga at sa hapon naman, kabilang po sa makakaranas niyan itong Western Visayas, Negros Island Region, Cebu, Bohol, Samar and Leyte Provinces at pati na rin ang halos buong Mindanao. Kaya doble ingat pa rin dahil may mga malalakas at yan po ay posibleng magdulot pa rin ng mga pagbaha. Samantala, magiging maalon pa rin at delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Dito po yan sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, pati na rin sa ilang baybayin dito sa Southern Luzon. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Panic naman ang idinulot ng mabilis sa pagtaas ng baha sa isang barangay sa Nueva Ecija. Hindi lang mga kubo ang pinadapa ng bagyo sa probinsya, pati bahagi ng isang tulay at slope protection. Mula sa Karanglan, Nueva Ecija, nakatutuklay si Mariz Zumali. Mariz? Mel, narating natin itong bayan ng Karanglan dito sa Nueva Ecija. Ito po yung pinakamatinding hinagupit ng Super Typhoon Uwan dito sa buong lalawigan. At makikita mo sa aking likuran, ito pong bahagi ng Baluarte Bridge na wasak matapos ragasain ng napakalakas na alon. At umapaw pa yung alon na yan dito sa taas ng Baluarte Bridge. No? At bukod sa pinsala ay matinding takot din ang idinulot ng biglang pagtaas ng baha na umabot pa hanggang dibdib sa mga residente rito. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Uwan, bandang alas 9:30 kagabi, mabilis na tumaas ang baha dito sa Barangay DL Maglano. Panik na po kami dahil ayan na po ang biglang dating ng tubig. Sobra po ang lakas. Umiikot po yung hangin, kaya natakot po kami ng gusto. Ayun na, may tao pa doon eh. Mabilis namang dumating ang rescue para ilikas sila sa evacuation center. Malaking tulong din ang bayanihan, kahit delikado. Pinagkakatok na ng ilan ng kanilang mga kapitbahay para iligtas ang mga nakatira. Umiikot po yung tubig dyan eh. Sobrang lakas, tapos may mga bata pa po doon. Ngayon, kinakabahan na po ako at ayaw lumabas ng kwan. Ayan po, may kasama po ako, si uncle ko. Ayun, tinulungan po namin yung mga bata. Siyempre, baka malunod. Malaking pinsala rin ang inabot ng ilang infrastruktura rito sa Karanglan sa paghagupit ng Bagyong Uwan. Nawasak ang approach slab ng Baluarte Bridge dito sa Barangay R.A. Padilla, kaya light vehicles na lang muna ang pwedeng dumaan dito ngayon. Malaking dagok daw ito dahil ito ang kanilang provincial road. Nag-scar po yung ilalim ng ating approach slab para po, kung makikita po natin, wala na pong laman yung ilalim ng ating pavement. Masyado po, delikado po sa motorista, lalo na po yung mga heavy trucks na dumadaan dito, may tendency pong bumagsak. Dito lang sa Karanglan, naabot sa 2,000 pamilya ang apektado at kinailangang ilikas. 5 barangay pa rin ang nananatiling isolated o di pa maabot. We'll be ready to deploy our relief operations po sa mga nasabing lugar na kailangan po ng tulong. We are closely coordinating with our city and municipal local government units para po malaman kung ano po yung possible. Kasi may mga areas po tayo dito isolated pero may mga ruta na available. Some of them kailangan po lang natin umikot. Pero di lang ito ang nasira dahil pati ang slope protection at gabion wire sa Karanglan River dito sa Barangay Burgos nawasak matapos ragasain ang malakas na alon sa ilog. Salubungan po kasi ito nung dalawang malalaking river channel na dito po sa Caloocan River at po yung Salazar River. Pag nagsabay po yan, talagang tumataas po na gaga dito po, umabot po ng gagabewang. Kinukut-kut, naghahanap po ng malambot na bagay yung lakas ng tubig. Pag may nasimulan po yan, sigurado, uunti-untiin niya na gigibain yung mga structure na madadaanan.
Marami ring pinatumbang mga puno at winasak na bukirin. Ngayong hapon, ininspeksyon ni Nueva Ecija Vice Governor Lemon Umali kasama ang Engineering Department ang mga nasirang infrastruktura na mahagi rin ng 500 family food packs para sa mga apektadong residente. Maging sa bayan ng Laor, tumaas ng husto ang tubig sa Bato Ferry River kaya pinadapa nito ang maraming kubo na pasyalan ng mga turista. Ang iba, tuluyan ng tinangay. Maganda po mga kubo namin dito nung nakaraan. Marami po, mahigit po 100. Yun po, gawa po ng pagbaba, pag-uulan po ng mga bagyo. Kaya po naanod po lahat ng mga kubo namin. Masyado pong malakas yung hangin, masyadong malaki pong dagok sa amin to kasi ito lang po yung kinabubuhay namin. Tumaas din ang tubig sa Bangkerohan River sa boundary ng Palayan at Bungabon. Sa kabuuan na sa 14,000 ang inilikas, mahigit kalahati pa rin ng lalawigan ang nananatiling brownout. Wala pa ring pasok bukas ang pampubliko at pribadong eskwelahan sa lahat ng antas. Mel, sa mga sandaling ito ay bumuhos na muli ang napakalakas na ulan at umiihip na huli ang pagkalakas-lakas na hangin. Katunayan, halos tinutulak tayo rito ng hangin. At nananawagan naman ang lokal na pamahalaan ng Karanglan sa national government na mapagawa na raw sana ang kanilang riverbank protection dahil heavily silted na raw ang kanilang ilog. Kaya napakabilis umapaw ng tubig at nilalamon na rin daw ng ilog ang kanilang mga bukirin. Yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Karanglan, Nueva Ecija. Balik sa iyo, Mel. Doble ingat ha at maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Pahirapan po ang pagbiyahe sa maraming lugar dahil sa mga humambalang sa mga kalsada. Sa Kalinga, merong gumuhong lupa at natumbang mga kawayan bukod pa sa mga nilipad na yero. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, narito tayo ngayon sa Abra Kalinga Road, partikular sa Barangay Balbalasang, bayan ng Balbalan dito sa probinsya ng Kalinga. Patungo sana tayo sa bayan ng Tuaw sa Cagayan mula sa Ilocos Sur para tingnan sana yung malawakang pagbaha doon. Pero pagdating sa lugar na ito yung tumabad sa atin. Isang napakalaking guho na hanggang ngayon ay hindi pa nabubuksan. Biyaheng Cagayan ng aming team mula sa probinsya ng Ilocos Sur nang datnan namin ang bahaging ito ng kalsada sa Barangay Balbalasang sa bayan ng Balbalan. Pero ilang metro lang mula sa natumbang mga kawayan sa kalsada, isang mas malaking guho ng lupa. Marami ng landslide at mga natumbang puno sa kalsada na nadaanan ng aming team pero lahat ng mga ito ay na-clear maliban sa guhong ito. Ayon sa isang residenteng tumawid ng guho, posibleng hindi pa naire-report ang harang na ito sa kalsada dahil walang signal sa bahaging ito ng bayan. Ilang landslide pa ho ba yung hindi pa na-clear dito? Dito lang, mga 2, 3. 4 pa. Tinignan ko yung bahay ko dyan. Talaga, binuhat ng hangin. Sa laki ng guho, kakailanganin ng heavy equipment para ito ay mabuksan. Kaya sa ngayon, putol itong Abra Kalinga Road. Hindi pwedeng makalusot patungo sa iba pang bahagi ng Kalinga at sa Cagayan kapag galing ng Abra at Ilocos Sur. Sa Ilocos Sur na sumailalim sa signal number 4, pabugso-bugsong hangin ang aming naranasan bago maghating gabi. Bagamat malakas, hindi naman ito tumagal. Wala rin ang malakas na ulan na pinangambahan ng lokal na pamahalaan na pwedeng magpabaha sa probinsya. Pero nagkalat sa kalsada ang mga yero at iba pang bagay na tinangay ng malakas na hanging dala ng bagyong Uwan. Pagsapit ng umaga, todo linis na ang mga residente ng mga nagkalat na punong binuwal ng bagyo. Agad na rin nakabalik sa kanilang mga tahanan ang karamihan sa mahigit 5,000 individual na lumikas bago dumating ang bagyo kahapon. Si Dexter, na pinalikas sa mga kaanak kahapon, pinili raw na manatili dito sa kanyang bahay kagabi para bantayan ito. Masyadong malakas yung hangin. Binantay mo yung bahay niyo? Opo sir, binantayan ko binantayan po namin kasi nililipad na yung mga yero. Sa drone video na ito, kita kung paano hatakin ang ulap ng papalayong bagyo na nasa West Philippine Sea. Laking pasalamat na lang ng mga taga Ilocos Sur na lumihis ang bagyo sa kanilang probinsya.
Abiso nga ng mga otoridad dito para sa mga motoristang gustong dumaan mula sa Ilocos patungo sa bayan ng Cagayan o dito sa rest of Kalinga ay sarado po itong Abra Kalinga Road dahil nga sa mga guhong ganito. Ayon nga sa ating nakausap, mahanggang 3 yung ganitong guho pero hindi pa natin alam kung may mga guho pa sa mas bandarong bahagi nitong kalsada. Inuuna lang daw kasi yung mga malalaking guho pero bukas ay inaasang mabubuksan na ito dahil marami pang ganitong mga guho dito sa may Cordillera region. Kaya abiso again, marami pa rin mga kalsadang pwede nating daanan. Sa ngayon ay sarado itong kalsadang ito. Yan ang latest mula dito sa Balbalan, sa Kalinga. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Binaklas ng malakas na hangin ang ilang yero sa Dagupan, Pangasinan, habang ang ibang bahay tuluyang pinadapa ng storm surge o daluyong. Nakatutok doon live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy! Emil, sa paglilibot natin sa ilang mga evacuation centers dito sa Dagupan City ay nakausap natin yung ilang mga kawani ng lokal na pamahalaan maging yung mga barangay council at nasabi nga nila na hindi muna nila basta-bastang pauuwiin yung kanilang mga evacuees hanggat hindi nila nasisigurado na wala ng banta ng nitong bagyong Uwan. Kinatakot ng mga residente ang malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Uwan sa Dagupan City kagabi. Winasiwas ng hangin ang mga puno. Nabaklas ang mga yero, ang mga sanga ng puno at basura nagkalat na kung saan-saan. Maging ang solar panel na ito, hindi umubra sa lakas ng hangin. Tuloy-tuloy ang rescue operation sa mga residente sa ilang barangay hanggang kagabi. Si Hara, wala nang nagawa kundi panoorin ang pagkawasak ng kanyang pinaghirapang bahay. Itinayo ito malapit sa baybayin kaya madaling nawasak ng tumamang bagyo. Hindi nga ako makapagsalita, nasyak nga ako eh. Hindi namin nakalain na ganyan mangyari. Kala namin yung parang dati lang na bagyo. Nasira rin ang bangkang gamit ni Eduardo sa hanap buhay matapos tangayin ng alon. Akala namin safe na yung mga bangka namin. Di simple, mangimbing yung tulog na, akala namin safe na. Yung pa, inabot pa rin ng alon. Itinumba rin ng bagyo ang cottage na ito. Nasira din ng storm surge o daluyong ang mga bahay sa tabing dagat. Sa barangay Bunuan, Gasat pahirapan ang pag-rescue sa mga residente kahapon dahil sa hanggang dibdib na bahang dulot ng storm surge. Ang mga residente natakot sa biglaang pagtaas ng baha kaya dinagsa ang mga evacuation center na malapit sa kanilang barangay. Yung bahay namin pinasok ng baha. Wala kaming matutulugan. Lahat ng mga damit namin basa, lahat. Sinabayan pa ito ng high tide na lalo pang nagpataas sa antas ng baha. Hirap tuloy ang mga residente at motoristang walang magawa kundi lumusong sa baha. Emil, ngayong araw ay mapapansin nga na umaaliwalas na yung panahon dito sa Dagupan City. Gayunman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating lahat ayon sa mga otoridad. Emil? Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Bumigay ang isang dike sa Navotas kaya maraming bahay ang binaha. Nagdulot din ng takot ang pag-apaw ng daluyong kahit gumagana ang isang navigational gate. Nakatutok si Joseph Morong. Sa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan kagabi, storm surge ang kalaban ng mga taga Navotas. Idagdag pa dyan ng high tide. Gumagana naman ang navigational gate pero apaw ang daluyong. Kaya laking takot lalo na ng mga nakatira malapit sa dagat. First time po. Medyo ninervyos na po, tapos nasabay po na walang papunan ng kuryente. Bumigay naman ang dike na humaharang sa Barangay Bagong Bayan South na ipinapaayos na raw ng lokal na pamahalaan. Ito yung lumang dike na mababa, pinatungan nila ng plant box. So yung plant box na yun ay bumigay. Umabot hanggang dibdib ang baha at lumubog ang maraming bahay sa Navotas. Hanggang kaninang umaga, baha ang ilang kalye sa lungsod, tulad na lamang sa harap ng mismong City Hall. Ang ilang nagtangkang tumawid na balam. Tira sir! Anong nangyari? Baterya! Ang mga taga Bureau of Fire Protection nagsakay ng mga residente sa bangka nito. Ang mga taga City Hall binilisan ang pagtatanggal ng mga basurang bumara sa mga drainage. Nasa 200 kataong lumikas sa eskwelahang ito. Binisita ng lokal na pamahalaan kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang sirang dike ng Navotas.
Ayon kay Navotas Mayor John Ray Chanco, umabot ng 2 palapag ang taas ng storm surge sa Navotas. Pero may bahagi ang dike na sira pa rin dahil binangga ito noong bagyong Enteng, Setyembre noong 1 taon ng barko ng kumpanyang High Tone Construction and Development Corporation. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, gobyerno na ang magpapagawa ng nasirang dike. Mas kakasuhan ko na lang yung High Tone at babawiin na lang natin yung pera doon, pero hindi na natin sila hihintayin. Sinusubukan pa naming hingi ng panig dito ng High Tone. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.